bahagi ng bista. Yan po ay ang tinatawag confirmation of charges. Kumbaga sa piskal, ito po yung preliminary investigation kung saan ang mga maestrado ng pre-trial chamber ay pakinggan ang mga ebidensya na isa-summarize ng mga parehong partido at magdedesisyon kung meron bang sapat na dahilan para magpatuloy sa full-blown na paglilitis. Ito po yung paghahanap kung meron bang probable cause. Ang definition po niyan, meron ang krimen na nangyari at posible na si Tatay Digong na nasasakdal ang nasa likod ng mga krimen ito. So hindi pa po ito formal na paglilitis. Ito po ay katumbas lamang ng preliminary investigation sa ating piskalya. Okay. So, yes, kaya naman, spokes, kaabang-abang dahil may announcement yung pamilya, no, ng mga Duterte na mayroong ipinadala na mga Filipino lawyers. Okay. So, ang question ko dito, syempre, hindi naman lahat alam kung ano talaga yung proseso, di ba? Pag sinabi bang pinadala yung mga legal team from the Philippines, ano ba ang ibig sabihin nito? Pwede silang makipag-participate? Pwede silang... ano yung role nila, in other words? Well, nakausap ko po kanina si E.S. Mendaldean. Sila po yung magmamasid. Kasi hindi naman po sila kinikilala pa ng hukuman bilang mga abogado. At alam niyo naman dito sa ICC, stricto po sila. Kinakailangan kilalanin ka muna formal, hindi lang ng registrar, yung clerk of court, kundi pati ng hukuman bago ka makilala bilang abogado. So hindi po sila magsasalita, sila po yung magmamasid at titignan nga po nila kung ano yung mga aspeto na mga argumento ng prosecution na may kinalaman sa Batas Pilipinas at saka dun sa mga pangyayari sa Pilipinas. No? Tatlo kasi yung titignan bukas, no? Doon yung mga charges na tinatawag. Yung mga patayan, di umano, nung mayor pa si Tatay Digong, yung mga targeted killing nung presidente na si Tatay Digong, at saka yung mga oplan na tokhang, yung mga barangay saturation drives daw. No? Now, yung una, meron daw 19 victims. Yung pangalawa, meron daw 14 victims. Yung pangatlo, meron daw 43 victims. Makikita mo na malayo doon sa sinasabi nilang 30,000 na namatay sa war on drugs si Tatay Digong. From 30,000 to 43 plus 19 plus 14. Na aking sinasabi nga, kayang-kayang litisin yan ng hukumang Pilipinas. Dahil nalitis naman namin, no? Bilang isang prosecutor ako doon, private prosecutor, yung Maguindanao Massacre. Yes. Spokes, sa tingin mo mga ilang oras usually nagra-run yung confirmation of charges? Inaasahan natin na itong 4 na araw, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, magsisimula ang paglilitis alas 10 hanggang alas 3. Now, sa unang mga panahon, itong mga 2 araw, asahan natin na yung mga abogado sa prosecution, sa depensa at sa mga biktima ay magkakaroon lamang ng summary ng lahat ng kanilang mga abogado ng mga ebidensya para pruwebahan yung elemento ng crimes against humanity. Ano yan? Dapat merong widespread or systematic. Ang tingin kong gagamitin nila ay systematic dahil lalong-lalo na doon sa Ophantukang, yan daw ay nag-istratehiya ng gobyerno. Pangalawa, targeting of civilians. Dapat tina-target ang civilians. Pangatlo, dahil alam nila na civilian dyan. So, ang crucial na tanong dyan palangga, pinatay ba yung mga di umanong mga biktima ng war on drugs dahil sila ay civilian? Yes. O dahil ito ay talagang lehitimong gawain ng gobyerno na nagpoprotekta sa mamamayan nila? Yes, folks. So, ano bang i-expect natin dito sa confirmation of charges? Eto ba ang mga abogado ay may rights to speak up in behalf of PRRD? Anong participation talaga nila? Kasi ang dami nagtatanong sa akin na hindi syempre naiintindihan ng ating mga ordinaryong Filipino. Ang magsasalita lamang na abogado para kay Tatay Digong ay si Kaufman Okay. at saka yung Jacobs. No? Yung mga Pilipino, manunood lang sila ng proceedings, magmamasid. No? Magmamasid lang Oo, talaga. magmamasid. Ako sa tingin ko, dapat may Pilipino talagang aktibo. Dahil ang mga testigo naman ay mga Pilipino at nagkaroon nga ng abogado na mga Pilipino yung mga biktima. No? So, hindi tama na wala rin Pilipino na sasaklolo kay Tatay Digong na talagang aktibo na sasali sa pagdinig at hindi lang magmamasid. Pero yan naman ay desisyon na ng pamilya. No? Baka naman later on, meron ding Pilipino na kukunin silang abogado dahil sa ngayon, tingin ko, imposible nilang mahimay-himay ang ebidensya na walang konteksto na nanggagaling sa perspektibo ng isang Pilipino. Yeah, so let's say for example, no, pag yung mga testigo may ilalabas ba silang testigo doon? Meron silang sample testigo na ilalabas. Okay. Inaasahan natin doon sa 3 charges na yan, yung sa Davao Death Squad, doon sa targeted killing, at saka doon sa barangay saturation drives, merong sample ng mga ebidensya, mga testigo na ipipresenta sa hukuman. So let's say for example,
yung ating mga 7 lawyers, Filipino lawyers na nandoon na magmamasid. Pag may narinig sila na pwede silang mag-object right on the spot, can they say something? Hindi, kasi talaga. wala Okay. talaga silang appearance. Ano gagawin no? nila? Sasabihin lang nila si Kaufman sa kanilang mga obserbasyon. Siguro bibigyan ng mga tanong para sa cross-examination. No? At Okay. kasi hindi pa sila kinikilala bilang mga abogado. No? Hindi sila pa pwede magsalita sa hukuman. Observers talaga Observers sila. lang. Kaya Then, naman, maraming mga Pilipino na pinayagan nung una na pumasok, biglang binawi. Binawi nila. Kasi yes. kinailangan bigyan ng espasyo naman yung mga formal na legal observers ng mga Pilipino no, na galing pa sa Pilipinas. So talagang after na ng confirmation of charges for like 4 days, no? Tsaka lang pwedeng magbigay ng mga remarks itong mga lawyers na ito. Well, pwede naman na magbigay sila ng obserbasyon nila. Kaya hindi ko lang alam kung gagawin nilang publiko yan. Kaya ako, hindi ko talaga din nais na pumasok doon dahil nais kong mabigyan eksplanasyon sa ating mga kababayan ang mga pangyayari sa loob ng hukuman habang nangyayari ito. Kasi kung nasa loob ka, una-una, hindi ka makakapag-live at hindi ka makapagsabi kung ano nangyari. Pangalawa, kung abogado ka, hindi ka po pwede magsalita tungkol doon sa merito ng kaso sa labas ng hukuman, no? Dahil binabiolate mo yung sub judice rule. Ngayong tayo ay nagmamasid, kasama ng publiko, pwede nating bigyan eksplanasyon ng mga pangyayari, bigyan ng sabihin kung anong malakas sa punto ng prosecution, mahinang punto ng prosecution, malakas sa punto ng depensa, mahinang punto ng depensa, at saka siyempre yung di umano mga perspektibo ng mga biktima. So another issue, folks, during the confirmation of charges, walang inalaw na mga family members na pwedeng magbisita kay PRRD. Normal ba yan sa ICC, yung ganyan? Hindi ko alam kung talaga hindi sila pinayagan or ayaw rin nila na kahit sino'y bumisita, hindi natin alam. No? Kasi nga, kapag may bisita, meron kasing briefing after. Okay. So kung ako naman ay abogado ni Tatay Digong, ayaw ko magsalita, ayaw ko magsabi na kahit ano bago pa magsimula yung confirmation of charges. That is the safest mode, no? Okay. Na hindi malaman kung ano strategiya, hindi malaman kung anong kalakasan natin, hindi malaman kung ano ang kahinaan. At syempre, kahit anong sabihin ng pamilya, kung sila ipapayagan, po pwedeng ibaling yan kay Tatay Digong. So mas mabuting wala na, no? Oo. So, Pero, okay, alam mo, isa pang bagay na naisip ko, ikaw ba ninais mong maging present sa hukuman matapos nagpadala ng huling habilin si Tatay Digong na wala siyang pakailam dyan sa paglilitis na yan? Ako bilang taga-suporta, Oo. yes, para marinig ko yung mga kasinungalingan nila. You know, yung mga paid actors nila na nagpanggap para sa akin na biktima nitong war on drugs na ito. Kasi napanood ko yung mga testigo, no, na pinresent nila sa media. Obvious naman na talagang scripted. So gusto kong manood kasi gusto kong ma-witness yung kasinungalingan nila. At syempre, para magkaalaman, marinig ko ng dalawang tenga ko na itong mga walang hiyang makakaliwang grupo at ang Bangag Administration ay talagang nag-fabricate na mga istorya para nga talagang idiin ang Pangulong Duterte. Ako naman, iba ang aking paningin dyan, no? Dahil yung aking abo at ako naman yung tagapagsalita dyan, no? Yung trabaho ko kasi walang expiration date. Yes, Pagtakin I know. mo, matapos na akala ko, tapos na ang aking pagiging tagapagsalita, kinulong naman at nawala ng boses si Tatay Digo, kaya kinakailangan magsalita pa rin, no? Ako naman, dapat ako, gagalangin ko yung desisyon ni Tatay Digong. Hindi niya kinikilala ang mga paglilitis na ito dahil wala ng jurisdiction. Wala siyang pakialam kung ano mangyari dyan. Bahala na yung abogado nila. Alam mo, medyo strategic yung desisyon ni Tatay Digong na hindi niya kinikilala ang jurisdiction pero at the same time, hindi niya pinatigil yung mga abogado niya. Kasi nga, kinakailangan naman na magarantiyahan na marespeto rin ang kanyang mga karapatan habang linilitis. Dahil, syempre, mas mabuti kung meron siya abogado kaysa wala. Pero ang importante ay yung mensahe na hindi niya kinikilala dahil, alam mo, nakabimbin pa yung issue na meron bang jurisdiction, wala pang desisyon ng appeals chamber. Kaya nga nagtataka ako, bakit minadali ng pre-trial chamber itong confirmation of charges? Samantalang meron pang posibilidad na magdedesisyon ng appeals chamber na walang jurisdiction. So, kumbaga, lahat itong mga ginagawa nila o gagawin nila sa confirmation of charges pag lumabas ng desisyon na walang jurisdiction, bali wala rin, no? So, magtataka ka, bakit kaya minamadali ng pre-trial chamber itong confirmation of charges at saka, obviously,
minadali nila yung proseso. Gusto nila magkaroon ng desisyon na meron sigurong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial. No? Samantalang, kapag nagdesisyon ng appeals chamber na walang jurisdiction, uwi na si Tatay Digong. At sa tingin ko talaga, sa tingin ko po, lahat ng aking kaalaman bilang isang profesor ng international law at practitioner ng international law, wala na po talagang jurisdiction ng ICC, bagamat sabi ng Rappler, fake news daw yan. Maski nung nauna ng Sila pagkakataon, nagkaroon na nga ng desisyon ng ICC, 3 nagsabi merong jurisdiction, 2 nagsabi walang jurisdiction. Isa na lang pong judge ang kinakailangan magbago ang isipan at talagang uuwi na si Tatay Digong. At sa tingin ko, malinaw na dahil nga po, voluntaryo pagiging member ng ICC, voluntaryo rin na po pwede umalis, at yung pagtutulungan, kinakailangan mangyari yan 1 taon matapos umalis ang bansa, pangalawang taon na sila humingi ng abiso para magkaroon ng preliminary investigation. Bakit kasi natulog sa kangkungan ng dating prosecutor at ngayon, sa pilitan nila sinasabing meron silang jurisdiction.